wala nang mapos. Si Pogenius, si Pogenius, walang mapos. Walang mapos. Si Pogenius, si Pogenius, walang mapos. Walang mapos si Pogenius, kewewe, si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago, nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga plastic ay ang tungkol kay Norman Mangusing at sa mga 18 vloggers, 18 na scammer na kasama pa niya na kasalukuyan pong tutugisin na ng kampo ni Erwin The Kings at ni JC De La Cruz at higit sa lahat kay Mami Karen Whitmore, mga ka-plastic. So naglabas na po ng after po neto, ito po yung kanilang top 8 na most wanted sa kasong syndicated stapa na no bail, mga ka-plastic. So panoorin natin muli bago tayo magtungo sa topic talaga natin na kung saan ay meron na namang isang vlogger na bayaran na kagaya ni Maria Monica D at ni Jemes Tenso na ginagamit yung mga vlogger para siraan ang mga kalaban nila sa social media. At may panibago na naman pong makukulong at gustong humabol sa hoyo. Sigurado yun mga ka-plastic kasi yung mga ganyang vlogger na pinabayaran ni Alex Pabella ay alam ko na magiging ending yan. Biglang iiyak sa harapan ni Makagago at sasabihin lang niya ay napag-utusan lang naman ako eh. Binayaran lang ako pinangakuan akong bayaran ng 20,000 pesos tapos nung sisingiling ko na 2,000 lang ang binigay. Kaya tuloy ako napilitan na i-grab yung opportunity. Pero di nila naisip na sila rin yung nasira. So ito na yung top 8. I-recap natin from The Kings. Bibigyan na po namin sa inyo ang ilan sa mga nakasama sa top 8. 5 muna. Jimmy to... Ay hindi, wag na natin sabihin dong batalan. Wala namang maniniwala pag sinabi... wala namang maniniwala pag sinabing dong batalan agad, di ba? Yama, wag na. At saka Yama? Oo, wag na natin banggitin si Yama. Well said. Oo, kasi kapag sinabi mong may dong batalan, it takes two to tango. Correct. Kasi mami, sabi nga ni Atty. Aboy, kung walang dong batalan, walang Norman. Kung walang Norman, walang dong batalan. Precisely. So si Dong Batalan po ang number 1, siya po ang nasa top 1. Oh, congratulations! Congratulations, Sedong. Yan na. Ito na. And for the top 2, ang nag-iisa, ang balyena ng bayan, Yamatan! Tan 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 tan. And now, ladies and gentlemen, for the top 3 of the Norman plus 8 is Beno! Tan tan. Sorry, Beno. Tan tan tan
tatan, tatan. Top 3 na. Ito na yung top 4. Ito na. Ikaw na mag-announce ito. Dating kaibigan mo to. Sorry pare pero wala akong magagawa. Sorry, Bon. It's Bon. It's Bon. Kilala nyo naman si Bon. Tan tan tatatan tan tan tatatan tatan. Okay. Ito na yung isa. Itong isa na to nakasama sa top 8. Ito po sana akala namin nung una talagang gustong magbago, gustong makatulong. Muntik na itong ma-interview ni MG. Muntik na itong ma-interview ni MG. Akala namin lalabas. Sabi namin, sige, pag lumabas ka, bati-bati na tayo. So, naguhugas ka ng kasalanan, natulungan mo kami. Pero hindi. Matigas ang ulo mo, kaya ikaw ay kasama. Ladies and gentlemen, top 4 na tayo. Ang top 5 natin is Limor Creation. Tan tan tatatan tan tan tatatan tatan. Mamaya ko sasagutin yan. Top 6. Isa pa? Isa pa. Ikaw na. Bibitan ako eh. Yung ex ni? Yung ex ni Kulaong. Yay! Walang iba kundi si Taga-Japan. taga-Japan. Now, you know what, Umen? You know who she is? Yeah. I don't wanna Taga-Japan. mention her name. Oh, hindi na natin may mention ang name. She has playing a very good, Yeah. a big, Hindi na po muna natin tatanggap, i-mention itong tatlong natitira. Very ano po kasi nasa abroad po ito. yung dalawa lang nasa abroad, yung isa nandito sa Yeah, Pilipinas. confidential pa po itong tatlo. Pero itong top 5, inuulit ko, Bong Batalan, Yamatan, Benok, si Bon, at saka si Limor Limor, Creation. yung Yan. ex ni- Okay. So yun po. Kulaon. May tatlo pong natitira, hindi po muna natin i-mention itong tatlong tao na to. Sila po ay medyo nasa confidential pa. Confidential file pa sila. Yeah. At although kasama na naman sila, hindi lang po namin muna pwedeng sabihin sa inyo kung sino yung tatlo. Malamang po doon sa iba na sinasabi na kami po yung nakikisawsaw, ito pong tatlong ito ay that was 2020, 2021, kasama na namin ito. Kaya kilala namin itong mga ito. Marahil yung iba hindi nyo po ito kalala. So yun. Ayan yung top 8 mga ka-plastic. So yung tatlo hindi pa nababanggit. Kasi nga baka biglang mawala. Nasa ibang bansa kasi yung tatlo eh. So matik yan. Kailangan mapadeport muna natin yung taong yun. Pag napadeport na, harapin niya yung kaso niya dito na siya magbabakasyon sa kulungan mga ka-plastic. So ito po yung kalagayan ni Norman Mangusin ngayon. Plastic. Sabi nga ni Prince of Genius, daming pera ng bida. Hindi iniintindi kung may padating na warrant. Basta ang mahalaga, umiikot ang dalawang slot machine. Handa na raw ang pangpiyansa ni Norman Mangusin. Ang problema, baka naisugal na bago dumating ang CIDG. Yan, kasalukuyan na po si Norman ay nasa tapat na ng slot machine nakatira. So, wala nang tulugan yan. Diba? Nandito yung family picture ng mga budol, mga ka-plastic. Including Yamatan, si Benok, si Don Batalan, at iba pang mga nabanggit, mga ka-plastic. Kasama na dito yung mga tatlo pang sangkot. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi yata kasali yung iba dyan. Pero hindi ko alam kung sino yung tatlo dyan na hindi nabanggit. Kamukha ni Balakid yung isa yung naka-block. Sorry So, pakinggan naman natin ang nakakamiss na energetic ni Norman Mangusin sa kanyang dating live stream. Pakialam ko sa inyo. Anyway, so yung mga matatanda na nagpapalipad ay hindi ko ho yung kilala. Oo. Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si
Mami Edith, at si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore, Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tig $250,000 yung apat. Ganito ang ginawa ni Francis sa akin na inigno niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Eto, question lang po. Nabayaran nyo naman ako yung mga niloan nyo. Are you okay? Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Hindi pa rin po tapos? Sabi niya, wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin taga-UK. Kasi tulong daw namin yung sa kanya. Ano? Baro yun, Francis. Baro yun. Kung nanood ka man, ilagay mo sa kutok dito sa utak mo. Yung mga pira na yun, nga sa mga lawyer mo, pagmula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo. Yung mga palipad namin at saka yung plates namin sa yung mga humanitarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa loan, sa lender, hindi yung tulong. Bayaran mo yun. Mahirap talaga yung ginawa niya sa amin. Talagang Dito pumalya talaga si Kulaong mga plastic. Siguro kung hindi na lang siya umutang o nang hingi ng pera kay Karen Whitmore, baka hanggang ngayon, hanggang unjust vexation o cyber libel lang ang kayang ikaso ng mga kalaban niya sa social media. So unfortunately, nakachamba si Makagago WhatsApp man ng isang OFW na ninakawan niya ng milyong-milyong salapi na ikinadulot ng ikinasira ng buhay ng pamilya ni Mami Karen Whitmore. Imagine mo, naging garantor siya sa pagpapautang niya ng bangko sa ibang bansa para lang masustain yung pagtakbo niya bilang senador that time, si Norman Mangusin. Pero anong ginawa ni Norman? Ikinatwiran niya na tulong daw niya ang mga ibinigay ng mga OFW sa kanya at hindi niya tinuring itong isang utang. Biruin mo kung gaano kalaking pera ang nanakaw niya dito. Sa isang tao pa lang yan, ha? Isang tao pa lang ang ninakawan ni Norman. Paano pa kaya yung iba pang mga OFW na ginanyan din niya? Tapos nagawa niyang magyabang, kaplastic. Na yung mga pera na pinapakita niya sa mga videos niya, pinagyayabang niya na galing yan sa pinaghirapan ni Norman. Baka mga ninakaw nila, malamang. binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, hindi binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Galit ko siya until to my whatever. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya. Walang kalagyan. Lintik. Bakit ako na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer? Bayaran mo kami lahat dito, quit ka na sa amin. Pero pag hindi mo kami bayaran, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo, Francis, ha? Pag walang mangyari nitong mga summer na to dito, uuwi talaga ako dyan, MJ. Sampahan ko talaga siya. Hindi ako nagbabanta sa'yo. Talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay ang madadamay talaga sa lahat. Pati pa yung mo, yung ina ng anak mo, madadamay talaga nandito sa akin ang resibo eh. Damay sila lahat. Pati asawa pala ni Norman, no? Na ex niya ngayon. So, hindi ko po alam kung paano nabuo yung 5 mommies na yan. Yan, hindi ko po alam. Ang tawag talaga sa kanila, 5 mommies. So, pangalanan ko na ho dahil nakilala ko naman yung 5. At talaga naman hanggang sa ngayon ay mahal nila ako, mahal ko rin sila. Sabi ko naman na sa kanila na kung ako ay makaka-recover lahat ng nawala sa akin, tutulungan ko rin sila. Yan ho talaga. Ako ay tinulungan nila, tutulungan ko rin sila. But not to the extent of everything. Okay. Ito po 5 lang yung pangalan nun. Mami Edith, si Mami Milita Quilates, si Mami Merly Bersheng,
si Mami Dakel, at si Kuraming Kay. So yung mga matatanda na nagpapalipad ay hindi ko ho yung kilala. Oo. So gawa-gawa nila yon. Meron pa nga daw dyan matanda, hindi ko na ho papangalanan eh. Kasi napangalanan mo na. Tulong sa akin. Tulong, okay. Noong nasa kulungan ako. Tapos, syempre maraming mga vlogger noon na nag-pro-FLM. Kasi noon, pag nag-pro-FLM ka, susuportahan ka ng mga OFW. So, merong isang matanda yata na nagka-boyfriend ng vlogger. Taga Bicol. At talaga namang hinot-hutan yung matanda. Ubos. Oo, pero nagbebembangan daw sila. Hindi ko na mapapakalanan yun. Nung naubos yung pera niya nung boyfriend niyang vlogger na nakilala niya sa Sokmen nang dahil sa pangalan ko, nakilala, ako'y nakakulong nun. Nagpatayo ng bahay, pinila sa sasakyan, kompleto, lahat-lahat. Pero nagbebembangan sila. Nung nag-break ako sinisi. Nung nag-break ako sinisi. Pakialam ko sa inyo. Anyway. Pakailan mo talaga. Tapos na yung buhay mo. Norman Mangusin. Sa inyo. Yak. Baon na baon kayo. So isa pang nakakamiss na mga moment ni Norman Mangusin na isa siyang eleganteng tao. Panoorin. Marami nang nanonood sa pangit mong mukha. Seryoso. Naka-live ako, Nok. Nok, naka-live ako. Ikaw nga humawak para makita kami dalawa lang. Wag na, ako na lang. Wala. Wag na, ako na lang dapat makita. Walang manonood pagka nakita yung pangit na mukha ng tatay mo. Palabaso ako kasi ako po ay inimbitahan sa loob ng kulungan. Hindi ho para makulong ha. Ay. Hindi para makulong. Kumbaga, ako po, si Dong, si Benok, si presidente ng FFCI ng Laguna ay inimbitahan upang mag-anak ng kasal. Ayun. Mukhang doon ka na rin ikakasal. So, panoorin naman natin. Ito mga patutsada ni Alex Pamella, mga ka-plastic. Panoorin natin to. Oh, di ba naman? Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, minuto lang ang ating Pinos ay nasa kamay na ng ating mga taga-post. Kaya kayong mga dagandingding, manatili kayo na aking alila at alipin. Pag ako ay nag-post, i-postin nyo para tayo sumisikat. O yung sinasabi yung walang seatbelt, nakaganyan lang ang seatbelt natin. Huwag kayo masyadong magtawag sa LTO. Hindi kayo papansinin yan. Lahat na laan ng ahensya ng gobyerno tinawagan ninyo. Hindi kayo papansin yan. Bakit? Bulong-bulong yung kanyang alalay. Pipitsugin. Pare-parasan tayong pipitsugin at mga batang hamog. Ako lang yung pipitsugin at batang hamog na ay papasat-pasa lamang. Yun lang ang pagkakaiba natin, at talagang ganyan. At least meron na kayong na-post kagad na aking in-upload ngayon. Sinasabi naman ni Udpanes na dami, yan ang sinasabi ko. Tama, dami lang ako. Dami ako. Bakit ninyo ako tinatawag sa BIR? Huwag ninyo ako itawag sa BIR. Ang tawagin ninyo ay yung mga bus ko na sinasabi ninyo ay dami lang ako Kaya mas maganda yung sinabi ninyo sa inyong bibig na rin ng galing. Pero correction ha, gusto ko lang kayong i-correct na lahat ng tao dito sa mundo ay dami. Tandaan nyo yan. Kahit yung pag-aari mo, hindi mo pag-aari yan, hindi mo madadala sa kamatayan yan. Dami ka pa rin dyan ng big boss na mga pangyarihan. Lahat yan ay dami tayo.
Yan ang nasabi ko sa inyo, mahihina yung utak ninyo. Oo, lahat tayo dami dito sa ibabaw ng mundo, lahat yan pansamantala lang. Pero anyway, hindi naman ako nang aaway. Natutuwa na ako sa inyo. Food a la carte, grupo ng tawag dito ay Food Panis, Group of Companies. Ang inyong mga trabahador ay mga dagandingding. Sa panguna ng Baklang, Doña Sebastian. Yan. Di ba, boss? Ano? Di ba, boss? Di Bangko, Di Pinegro, na walang pundo. Yan. Ito naman mga, di ba, nakikisaw-saw pa. Huwag kayong makisaw-saw sa kasikatan ko. Una kayong makisaw-saw. At makikisaw-saw kayo, gusto rin sumikat. Sige, maya-maya. Maya-maya, naya na kayo. Nandito na sigurado ito sa inyo. Kasi may malaking bag dito sa likod, ay ipapakita ko sana naman. Ay kako, baka pa na naman to. Magpikit mata na naman. Wag na. At para ayos naman. Anyway, thank you very much sa iyo. At loobin naman ng makapangyarihan nasa taas na kayo pagpalain din, ha. Hindi ko kayo naaway, hindi ko kayo nilalait. Ay talagang may sadyang wala ang pasaway. Ano ba yung tawag nyo sa mga netizens? Dagang dingding, di ba? Anong hindi pang lalait yung salitang dagang dingding? Kupal, di ba? Hindi daw nilalait pero ang tawag niya sa mga tao, dagang dingding. Wawa sa'yo. At isa pa, ang habol talaga ni Alex Pabella dito, yung clout. Tuwan-tuwa siya na pinag-uusapan siya sa social media. Kasi nga may plano kasi itong tumakbo sa kanilang lugar sa Marinduque. Kaya pag hinayaan ng mga taga Marinduqueño na ito'y manalo sa eleksyon, tulad ng pagpapakita niya ng mga charitable na poverty porn sa kanyang Facebook page, na namimigay siya ng 20 pesos na nakalagay sa sobre, sa brown envelope, marami na natutuwa mga tangang tao na ambunan lang ng barya ay iboboto na nila agad itong si Alex Pabella. Yung ginagawa ni Alex Pabella is early campaign, mga kaplastic. Tandaan nyo yan. Maaga siyang nangangampanya sa mga tao dyan sa Marinduque. Tuwan-tuwa siya kasi lahat ng videos niya nire-re-upload. Kung ako sa inyo, mga kaaway ni Alex Pabella, especially kay Food Genius, wag nyo na po siyang i-repost. Kasi ang habol niyan, mga ka-plastic, wala nang iba kundi ang clout. Gusto niyang mas nakikilala siya sa social media. So tingnan mo yung videos niya. Dati 3,000 ang followers niya na yun. Naging 12,000 na. O diba? 12,608. Ganong kabilis tumaas yung kanyang followers count. Yun ay dahil kasi pinapansin ninyo mga kritiko na nabanggit ni Alex Pabella, yung debug FLM, Don Sebastian, Food Genius. Tamo si Makagago hindi na nga niya pinapatulan. Kasi the more na pinapatulan nyo yan, lalong tataas ang followers count nitong hayop na to. Diba? Hindi nyo naisip yun. Kahit na sabihin nating mga views lang ni Alex Pabella naglalaro lang sa 5,000, 4,000, 2,000 views, kumikita pa rin siya dyan kahit papaano. Diba? Kumikita pa rin siya dyan. Yung mga content niya na namimigay siya ng pera sa mga netizens. Yan ang gustong-gusto ng mga tao eh. Kaya siya pinapanood. Nagpa-farm siya ng bashers.
Tapos, ngayon, pag binas siya, dumadami yung followers niya. Siguro, tinuruan to ni Norman Mangusig na kung paano magpalaki ng followers, yan na itirahin ninyo yung mga kaaway niya. Gets nyo. Kung ako sa inyo, huwag ninyong pansinin itong taong to. Especially po kay Food Genius. Kayong mga netizens na nanonood sa akin, pakiparating nyo na lang kay Food Genius itong mensahe ko na hanggat maaari wag nyo nang i-re-upload yung video niya. Kasi syempre, imbes na i-report yung kanyang Facebook page, ay lalong dumadami yung kanyang followers count. From 3,000 no, ang laki, 12,000 followers agad. Kasi kayo ang nagpapasindi sa kanya. Kayo yung, let's say sabihin natin siya yung apoy, kayo gumagatong sa kanya. Ginagatungan ninyo yung mga katarantaduang pinapakita mo. Tulad yan, gumawa siya ng kanyang ingay sa social media na yung kung saan yung Muslim ay pinakain niya yung empleyado niyang Muslim ay pinakain niya ng karne ng baboy. Gustong gusto niya yan na lagi siyang pinag-uusapan, mga kaplastic. Kasi nga may purpose ang kanyang ginagawa. Diba? May purpose yung kanyang pang-iinis sa mga tao. Kung totoo man yung sinabi niya na ito yung may sinabi si The Kings. Ito yung sinabi ni The Kings para kay Alex Pabella. Ito po ang good news. Ito po ang good news. Alex Pabella is siya po ang gumawa ng kanyang hukay. Alam niyo po kung bakit? May mga nakausap na po kami matataas na tao ng ating mga kapatid na Muslim. Sila na po ang bahala. Sila na po ang magtatrabaho ng legal. Legal po nilang gagawin para kay Alex Pabella. Ito po ang good news. Diba? Sana nga dumating ang point na makasuhan na siya ng Muslim community. Yung mga taong naninira o sumisira ng pananampalataya ng isang Muslim at ginagawa niyang katatawanan yung kultura ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakain ni Alex Pabella ng karneng baboy sa isang mananampalataya ng Islam, mga kaplastik. Hoping na sana magawa ng action yan para bago dumating yung election period ay hindi na siya makapagtakbo pa sa kung ano man ang desire niyang posisyon sa gobyerno. Nang sa gayon ay masira na rin siya sa Marinduque. At the same time, masilip sana yung mga negosyo ni Alex Pabella kung talagang rehistrado siya sa DTI, may business permit pa yan, o nagbabayad ba talaga ng tax yan. Kasi kung hindi siya nagbabayad o hindi siya nag-a-abide sa mga government agencies, 100% pwede niyong ipasara ang kumpanya ni Alex Pabella kung gano'n. Diba? Sana mangyari ito. At sana po wag na ninyong i-re-upload pa mga videos ng tarantadong to. Kaya lalo siyang tumataas ang engagement. The more na pinapansin nyo yan, the more na lalaki ang platform ng tao. Yan ang gusto ng mga tao eh. Yung makitang may binabash tapos sinusuportahan. At bigla siya nagpapakita ng kagandahang asal sa pamamagitan ng pagbigay ng mga 20 pesos na nakalakip sa brown envelope. Natutuwa yung mga netizens doon. Akala ng iba mabuting tao tong hayop na to. Diba? So panoorin natin ang lumalabas na co-vlogger ni Alex Pabella. So panoorin natin to. Tong kabobohan ng isang vlog.
Mga idol, sino yung nakakakilala dito kay Kalbo? Ito yung napakalakas manera na grupo ng mga vlogger, lalo na pag mayroon silang gagatasan sa iyo. Kagaya na lamang ng biktima nila na si Francis Leo Marcos, o mas kilala sa pangalan na Francis Mangusin, 'di ba? Sinira nila ng sinira, pinagtulungan nila, tapos yung mga video nito ginagatasan. Ito yung mga vlogger na wala namang content, na alam kundi magnakaw ng content. Ang problema nito, wala silang muka, hindi ba? Buti hindi ito na shutdown yung mga Facebook ng mga ito. Kita mo tindi ng mga pagnanakaw nila, oh. Kung mayroong nagnanakaw sa flood control, ito naman sila ang magnanakaw sa Facebook, di ba? Isipin mo yung video na pinaghirapan mo, na nakawin nila, saka i-upload sa sarili nilang mga Facebook account, sa mga Facebook page nila, tapos pagkakakitaan nila. Ngayon, sisiraan ka nila ng sisiraan, gagatasan ka nila ng gagatasan, hindi ba? Kung mahina-hina lang ang pag-iisip mo, maiinis ka eh. Di ba? Kasi bakit ni kanila sisiraan? Di ba? Samantalang wala kang ginagawa sa kanila. Ang gusto lang ng mga ito, mag-upload ka ng video para meron din silang content, di ba? Ang ibig sabihin doon ay mga lenta. Sisip-sip ng tabot galing doon sa isang Tawan-tawa siya, lalo katangahan na itong niya. kay pakalan nito, yung Kalbo na yung Erwin the King's Seer. Kukunin na sana ni to Erwin the King's the Stroke Seer, di ba? Isa pa. Erwin the Stroke Seer, di ba? Kukunin na sana ni kamatayan to Ang problema, noong na-stroke, sa sobrang kalukuhan niya, noong na-stroke, pati pagtawa niya, naapektuhan, kaya imbis na kukunin na ni kamatayan, pinabalik ulit. Kaya ang naiwan sa kanya yung ganito. Erwin the King's Seer. RIP idol, malapit-lapit ka na. Pustahan tayo, hindi ka naabot ng dalawang taon. Matutuluyan ka na, di ba? Kasi kailangan ni Lucifer yung tawa mo doon. Ano yung tawa mo? Kung gusto mong mag-vlogger, pag content creator, gumawa ka ng unique na sarili mong content, hindi yung magko-content ka ng content ng iba, di ba? Parang siya, hindi rin siya gumagawa ng kagaguhan. No? Ang tanong, bakit ka nakikisawsaw sa away na may away? Sa bagay, napanood ko yung isang mong video na binayaran ka ni Alex Pabella. Diba? Binayaran ka kapalit ng paninira mo rin sa isang tao. Yung lahat ng mga claims mo na naninira kay Alex Pabella, naninira kay Norman Mangusin, parang, di ba parang to be fair na ikaw rin sinasabi mo rin yan? Natutuwa ka pa na gusto mo magkasakit yung kaaway mo. Take note, lahat nagwi-wish ng hindi maganda sa kapwa niya. Baka ikaw ang mauna. At 100% mangyari sa'yo yan. Talagang mauuna ka talaga. Batanga. Sipin mo yun. Lahat ng sinabi mo parang yung kiniklaims mo against sa kalaban ni Alex Pabella. Parang ginagawa mo na rin ngayon. Tulad na lang ng paninira. O ano bang ginagawa mo ngayon? Paninira din yan, di ba? Kakupalan din. Ito yung tipong tao na ganyan din yung aura nung first time pa lang niyang manira kila Bakagago. Way back nung si Maria Monica Dio nagbablog, yung si Jem Estenso yung nagbablog, tapos nung pinatulan na ng mga social media influencers, biglang nagtago. Biglang nag-public apology.
biglang naglabas ng post na ginawa lang po namin yun dahil sa talent pinangako ng aming amo eh. Bandang huli, binigyan lang ako ng 1,000, 2,000 at hindi sila tumupad sa usapan ng 20,000. Diba? Magiging ganyan din ang prediction ko dito sa hayop na to. Lahat ng mga paninira mo kay Food Genius, kay Debunk FLM, kay Don Sebastian, buti nga, di si Makagago tinira mo eh. Kung si Makagago pa tinira mo, di mabilis pa sa segundo, mayroon ka na cyber libel agad. Si Erwin the Kings pala, isa pa din. Huwag mo lang ipagdasal na si Boss the Kings ay dumating sa punto na hindi kay sampaan ng kaso rin. Kaya huwag ka magkakamali sa mga pananalita mo ngayon sa vlog mo. Halata naman na kakagawa mo lang ng page eh. Kakagawa mo lang ng page February lang. Kupal talaga. Tapos dadalawa lang ang video mo. Kala ko namang exclusive yung videos mo. Diba? Pinaghirapan ng iba, nanakawin mo, i-upload mo sa sarili mong Facebook pagkakakitaan mo, tapos sisiraan mo pa yung tao na may-ari ng video, hindi ba? Ang pinakamadaling salita noon, kumakain ka ng galing sa pagnanakaw, di ba? Ang tigas din ng pagmumukha mo, no? Ang tigas din ng sikmura mo, no? Okay ng anak ka, no? Di ba? Okay lang yung magnakaw ka ng video ng Yari iba, talaga to. pero kasi maiintindihan pa na hindi ka marunong gumawa, maiintindihan pa na magnanakaw ka lang. Pero yung sisiraan mo pa, yung may-ari ng video, saka mo gagatasan, di ba napakawalang hiya mo? Di ba? Kaya malapit ka ng kunin ni Satanas. Kaya mag-ingat-ingat ka, idol. Di ba sa pinaggagawa mo? Ang sinisiraan mo, yung mga tao na mayroong kaya. Anong gusto mong sabihin? Di ba? Ang ibig mong sabihin, babayaran ko ng tao na sinisiraan mo para hindi mo siya siraan. Para may pambili kang gamot. Di ba? Pambili kang gamot para sa iyong mga maintenance na gamot mo. Ha? Ano? Yari talaga to. Cyber libel, slander, nagmura ka, tapos nag-dirty finger ka pa. As recorded na yan, mga kaplastic. Alatang-alatang gustong sumama kay Kulaong, mga kaplastic. 100%. Kawawa ka ta. Sana panindigan mo tong ginawa mo. Meron pa siya. Ito bayaran. Ayan, Rogelio Santiago, mga kaplastik. Ay, Rogelio. Dabi mong kalokohan. In fairness 18,000 followers siya sa main account niya. Kaya pala ang lakas ng loob mag-vlog. Panoorin natin yung video niya Mga dito. idol, mga idol, shout out sa inyo. Sumuporta tayo sa mga maayos at matitinong vlogger, di ba? Wow. Doon tayo sumuporta sa vlogger na marunong tumulong sa kapwa, yung mayroong silbi, yung Alin yun? mayroong halaga. Doon tayo magpalo sa kanila. Kagaya na ito, Nagmamalaki daw siya. Mga tumutulong daw sa kapwa. Yung nagbibigay ng etneb sa brown envelope. Yan daw yung mga tularan. Palibasa kasi binayaran ka eh. yung The Explorer, ipalo nyo mga idol kasi ito tumutulong sa kapwa natin. Kagaya nito kay Casper. Ito yung kanang kamay ni FLM, yung pandemic hero. Kilala nyo ba to? Yan. Saka ito yung kanang kamay ni Boyong, The Explorer, si Makagago Junior. O, di ba? Sikat yan idol sa YouTube, kaya ipalo natin yan. Kaya Sikat?
para magkaroon din Talaga? tayo kasi ito binibigyan kayo ng GCash pang-load sa wifi nyo gaya sa akin, o di ba? Yun. Saka ito yung isang kaibigan natin Oh, aminado siya. Pang-load kapalit ng paninira niya sa mga kalaban niya. Pang-load ka lang pala eh. Roelio eh. Ano Roelio? Pang-load lang pala yung paninira mo eh. Alam mo, kayang-kaya mo naman magpa-load sa sarili mong paghihirap. Kailangan mo pa manghingi kay Alex Pabella ng pan-load para lang manira kila Todd Genius tsaka kay Boss The Kings. Mahiya ka naman oy. Pang-load lang, kailangan mo pa manghingi dyan. Saka palang patay gutom sa load. araw Wawa galing sa'yo. pa yan ng Jordan. Ang pangalan po niyan ay Jordan din, kaya Jordan from Jordan. Yan. Ito nga pala, si Buyong the Explorer ay galing ng Marinduque. Dinayo pa ako din sa Maynila para bigyan ng tuyo at saka sariwang bagoong. O, di ba? Ganyan magmahal si Buyong the Explorer, kaya dapat Yan na pala yung suhol sa'yo. dito na tayo sa kanya kasi nagbibigay Napakababaw lang pala ng kanyang mga pangarap. Binigyan ka lang ng bagoong tsaka daing kapalit ng paninira mo sa mga kalaban ni Alex Pabella. Ang galing! Napakababaw mo naman, Roelio. Ang galing! Hindi mo alam kung gaano ka laking damages ang pwedeng mangyari sa'yo. Pwede kang makulong. ito ng gasolina. Magpagas kayo roon sa gasolinahan niya. Doon sa ano, yung mga kulay green. Ano ba pangalan ng gasolina ni Buyong the Explorer? Idol na idol niya pero hindi niya alam yung pangalan ng company niya. Ayan mo, tinuturing mong kilalang nakilala mo si Alex Pabella tapos yung sarili niyang kumpanya hindi mo mabanggit kung anong pangalan. Tinuturing mo si Alex Pabella na matagal mo nang kilala, na sinasabi mong marami nang natulungan. Tapos yung sariling kumpanya ni Alex Pabella, hindi mo alam kung anong pangalan. Ang tawag mo doon, kulay green. Halatangang bayaran mga kaplastik eh. Kasi kung hindi siya bayaran at matagal na niyang panatiko to si Alex Pabella, dapat kilala niya, dapat alam niya kung ano yung mga negosyo ng tao, pinagkakaabalahan, kung kailan ang birthday ng idol niya. Butangin na sinuhulan ka lang ng bagoong tsaka ng daing. Tuwan-tuwa ka na nun. Bobo talagang taong to, no? Tanga. O, ako na po magsasabi ng pangalan, baka hindi mo pa rin alam eh. Petromax po. Tanga. Ako na kritiko ng isa sa mga kritiko ni Alex Pabella at Norman Mangusin. Alam ko yung mga pangalan ng ano nila. Ikaw hindi mo alam. Na tinuring mo matagal mong kaibigan, matagal mong idol. Sasabi mo kulay green. Anong kulay green? Baka lumot. Diba? May kondisyon. Oh? Ina, salita mo palang katangahan na.
Burog na. Wawa sa'yo. Napagtanga talaga yung i-content ko, natatanga tuloy ako, hindi ko tuloy masabi kung ano gusto ko sabihin sa kanila. Aurelio Santiago. Kawawa ka naman. Ito pa oh. Ultimo si Bungok TV, hinahamon niya eh. Ito, panoorin natin. Ang ina niyan, nag-question siya, hindi mo ba kilala si Francis Mangusin? Tangina, sa pananalita mo pa lang, parang hindi mo rin alam yung nangyayari sa kanila eh. Intro pa lang, katangahan na agad yung pinapakita na itong hayop na to. Francis Mangusin, hindi nga niya alam. Ito yung taong nakikiepal na walang alam sa kwento ng iba. Merong ganun, may ganun tao. Nasuhulan lang ng bagoong tsaka daing. May lakas na loob na manira sa kapwa vlogger. Pinapalaki niya yung sarili niya ng problema. Naniniwala ako na malapit na tong makulong. Kawawa talaga to si Rogelio. Diba bobo? Mag-iisang kapatid ni Leo Marcos eh. Putang ina. Francis Leo Marcos tsaka Francis Mangusin isa. Ginawa mong dalawa yung tao. Bugok nga tong taong to. Leo Marcos. Na intro pa lang katangahan na agad. Bobo talagang nila lang. Kakambal pala to si Norman Mangusin eh. Masakit ang ulo ko sa'yo. Ang sakit mo. Francis Leo Marcos tsaka Norman Mangusin magkapatid. Bugok talaga. Nakialata naman nakikisawsaw. Alata naman ngayon lang nakatikim ng bagoong tsaka daing. Kaya may lakas na loob na manira. Ulul. Monggol. Parang may sapak sa utak tong taon to. Nagmaskara pa. Sabi nga ni Ked Sudan, ginawang dalawang tao si Kulaong Francis Mangusin at Leo Marcos, di pa nga nagsisibulad, debate, high blood na. Naghahamon pa ng boxing. Diyos ko. Dapat di nyo pinapansin itong mga ganitong bobong content creator. Dalawa na kayong Bangungot TV. At dahil dyan mga kaplastik, mamaya ngayon, Sabado ng gabi. Ngayon mismo,
Magbablog tong si Bungo. Ewan ko kung ano ilalive niya dito. Debate raw eh. May isang tangang tao na naman ang nagtatanggol kay Norman Colao. Ba't ngayon ka lang huli? Lahat nananahimik ka lang. Ay, ba't kaya? Ba't ngayon ka lang huli ng lahat? Tumahimik ka lang. Ano ba gusto mo, boxing? Parang hindi niya alam ang ginagawa niya. Tamang kuha lang ng bayad ni Doding Daga. Ang binayad sa kanya, bagoong tsaka daing na pinagmamalaki niya. And dahil sa bagong at daing, natuto ng manira sa mga kalaban ni Norman. Kupal talaga. Ayun, di ko alam kung kagabi to nangyari kasi mayroon nakalagay Don Sebastian. Naka-live na daw si Bungo, akyat ka na. Ayun. Ako kung napahiya siya. So yun, ayoko na. Buisit, naubos yung oras ko sa kanya. So mga ka-plastic, wag na ninyong pansinin tong dalawang vlogger na nakikita nyo sa screen. Nako. Alam ko naman na kailangan lang nila ng cloud kasi nga malapit na mag-eleksyon, tandaan nyo yan. Kapag malapit ng eleksyon, nag-iingay itong mga tarantadong nilalang na ito. Nagpapakita ng mga charitable na poverty porn, nagbibigay ng 20 pesos, daing, tsaka bagoong sa mga tao na kaya namang bilhin ng tao yun. Diba? Ba't kailangan yung mapa-impress o ma-impress sa kagaya ni Alex Pabella na wala namang idudulot din naman sa gobyerno yan? 100%. Pag nanimbawang naging mayor si Alex Pabella, makakaya na niyang piyansahan itong si Norman Mangusin dahil yan ang plano nila eh. Since marami na at patong-patong na kaso na ang kakaharapin ni Norman, ang gagawin ng best friend niya na may bitaw para kay walang bitaw ay gagamit ng political power itong si Alex Pabella. Ngayon, siyempre, pag mayor na yung hayop na yan o kung ano man yung itatakbo niya sa Marinduque, hawak na niya ang budget ng Marinduque. Siyempre, pag hawak niya ang bilyon-bilyong pera, makakaya na niyang gawa ng paraan si Norman. Isipin niyo yan, mga ka-plastic. Kaya yan ang dahilan kung bakit nag-iingay itong mga tarantadong vlogger ni Alex Pabella. At huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganyang klaseng tao. Pakiusap. Huwag nyo na pong i-re-upload ang mga video ng tarantadong to. Lalo nyo lang pinapalaki ang kanilang followers. Lalo nyo lang pinapalaki ang engagement ng tao. The more na pinapansin nyo yan, the more na lalo silang lumalaki ang followers count. Dapat dyan inire-report para hindi na mag-ingay sa social media. So yun lang, ganun lang kasimple mga ka-plastic. Pwede nyo naman i-report yan sa CICC para magawa ng paraan na i-take down yan eh. Diba? Pati itong tarantadong vlogger na bobo na si Miko Parts o mas kilala bilang Rogelio, ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion at nabe-brainrat ako kay Rogelio. O ano-ano mga pinagsasasabi. Yan ang ginawa niyan, 2 tao si Norman Mangusin. Magkapatid daw. And this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.